Unang tikim ko ng bagay na yon, boss, hinalikan ako ni Angelina. Hindi ko maitatanggi na nagustuhan ko. Nang araw na yon, nakapagtanim ako ng kamote. Saksi ang bawat kaluskos ng bubong sa tuwing dadampi ang hangin. Ang pagpagaspas ng mga dahon ng mga puno sa paligid ay nakatulong upang kalimutan ko ang isang malaking kasalanan ang ginagawa namin ni Angelina. Hello everyone, welcome back to my channel. Boss Roms here. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click that subscribe button. Pati na rin po ang notification bell. Malaking tulong po sa kagaya kong maliit na content creator. Maraming salamat po ulit. Ito na po ang bago nating kwento. Ako si Judel Bosrom, sa ngayon ay nasa 30 na ang aking edad. Masaya at maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Kahit sa lahat sa mga material na bagay, ay kontento kami sa buhay. Mapagmahal ang mga magulang ko. Hanggang isang trahedya dumating sa buhay namin. Isang araw ay malungkot na dumating si Papa. Nakasama si Mama pero wala ng buhay. Galing sila noon sa pagsasaka sa bukid. 10 taong gulang pa lamang ako noon. Sa mura kong isipan ay maraming mga pangyayari ay hindi ko pa lubos na nauunawaan. Pero sobrang lungkot at takot ang aking nadarama. Dinakip ng mga pulis si Papa at ikinulong. Kinupkop naman ako ng aming kapitbahay dahil walang mag-aalaga sa akin. Ang pamilya nila Robin. Kababata ko siya at nasa 200 metro pa ang agwat ng bahay nila sa bahay namin, pero para din malapit. Kaya lalo kaming naging magkaibigan ni Robin nang tumira ako sandali sa bahay nila. Hanggang isang araw ay may matandang dumating sa bahay, si Lola Milagros, at kinuha niya ako. Si Lola ang ina ni Mama. Magmula na mag-asawa si Mama ay hindi na sila nagkita ni Lola. Si Lola ang nag-alaga sa akin, dinala niya ako sa Maynila. Magmula noon ay wala na akong balita pa sa aking ama. Maayos naman akong pinalaki ni Lola. Pinag-aral pero hanggang high school lamang ang natapos ko dahil hindi niya ako kayang pag-aralin hanggang kolehiyo. Nagtitinda lamang kasi si Lola ng kung ano-ano sa gilid ng kalsada para mabuhay kaming dalawa. Tumutulong naman ako pero sadyang napakahirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay na dinanas ko. Kaya habang lumilipas ang panahon ay wala akong sinisisi sa mga nangyayari, kundi ang aking ama. Kung hindi lamang sana niya na ang aking ina ay hindi magiging ganito ang buhay ko. Lumaki akong sobrang sama ng loob at galit sa aking ama. Hanggang nagkasakit si Lola Milagros at ibinili niya sa akin na bumalik na lamang daw ako sa probinsya. Dahil may naiwan pang sakahan sina Mama at Papa doon. Makalipas lamang nga ang konting panahon ay binawian na siya ng buhay. Sobrang sakit, Boss Roms, gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung paano ako mabuhay. Pero sinikap ko na maging mabuti ang lahat. Nasa edad 22 na ako ng mga panahon na yon. Wala akong nagawa kundi ang umuwi sa aming probinsya, boss. Kahit na wala akong alam sa buhay dito. Dito nga ay natuntun ko ang bahay namin. Halos sira-sira na pero ginawan ko ng paraan para muli itong maayos. Mabuti naman at dumating ang kaibigan kong si Robin. Tinulungan niya ako. Masaya naman kami pareho na magkita kami. Mabuti na lamang at maraming alam si Robin kaya madali namin itong natapos. Kaya todo ang pasalamat ko sa kanya. Nalulungkot nga lang ako at naalala ko lang masaya naming pamilya. Pero wala naman akong magawa dahil gusto ni Lola na dito na ako tumira.
Huwag mo isipin yan, Do. Ano ba plano mo? Tumulong ka na lang muna sa amin para meron kang kakainin. Nagtitinda kami ng uling sa bayan at kami na rin ang gumagawa. Salita sa akin ni Robin. Sa madaling salita, Boss Roms, tumutulong ako sa pamilya ng kaibigan kong si Robin sa pagtitinda at paggawa ng uling. Dahil dito ay nakakaraos naman ako sa araw-araw. Dito ko kinukuha ang panggastos ko sa pagkain ko. Dito pa rin ako umuwi mag-isa sa bahay. Kahit sobrang malungkot ang buhay ko ay pilit ko itong nilalabanan, boss. Lagi ko naaalala ang aking ina. Ang masaya naming pamilya na sinira lamang ng aking ama. Hanggang isang araw sa pag-uwi ko sa bahay galing sa bayan sa pagtitinda ng uling bandang hapon na yon, nadatnan kong maayos ang bahay at may luto ng pagkain. Isang matandang lalaki ang aking nadatnan. Si Gonzalo, ang aking ama. Magkahalong kaba at galit ang aking naramdaman nang makita ko si Gonzalo. Muling nanumbalik ang mga alaalang mapait, boss. Nakalaya na pala siya mula sa pagkakabilanggo. Galit ang nararamdaman ko sa kanya, kaya hindi ko siya nagawang pansinin o kausapin man lamang. Alam ni Papa na galit ako, kaya, "Anak, wala akong kasalanan. Aksidente ang pagkamatay ng mama mo. Kaya nga ako nakalaya eh. Napatunayan ng korte na wala akong ginawang kasalanan." Pero mas pinili kong hindi kausapin at pansinin si Papa. Pagkatapos namin kumain ay natulog na kami. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Papa. Ipinakita niya sa akin ang dati naming taniman ng mais. Dati ay masagana at mayabong ito. Ngayon ay napabayaan na ito at halos puno na ng mga damuhan. Gusto ni Papa na muli namin itong taniman ng mga mais, gulay at kung ano-ano pa. Tinuruan niya ako kung paano magsaka. Pero dahil nga sa galit ko sa kanya ay pinakita ko na hindi ako interesado sa itinuturo niya. Alam kong nasasaktan ko si Papa. Ito naman talaga ang gusto ko, ang makitang masaktan siya. Para sa akin, kulang pa yon sa nangyari sa buhay ko. Sa hirap ng dinanas ko. Anak, kailangan mong matutong magtanim. Hindi habang buhay ay magtitinda ka na lang ng uling na nakakasira sa ating kalikasan. Muling salita sa akin ni Papa. Ganito kami ni Papa, parating siya ang unang bumabate o nagsisimula ng usapin sa aming dalawa sa bahay. Palaging tipid ang mga sagot ko. Madalas tahimik ako. Makalipas ang isang buwan, isang araw dumating si Papa sa bahay na may kasamang magandang babae. Ipinakilala naman niya ito sa akin. Anak, siya nga pala si Angelina. Magmula ngayon ay dito na siya titira sa atin. Gusto kong ituring mo siya na ina mo rin. Pakiramdam ko kay Papa para siyang nangiinis pa lalo sa akin. Kung siya nga hindi ko na halos matanggap, yung babae niya pa kaya? Nalaman ko nga kay Robin na hiwalay pala si Angelina sa asawa. Halos kaedad ko lamang si Angelina. Maganda siya, bagay nga sa kanya ang kanyang pangalan. Makinis at maputi, kaya nga siguro nagustuhan siya ni Papa. Isang gabi, hapunan, napansin ko na nagluto si Angelina ng masarap na ulam. Ito ang madalas na niluluto ni Mama para sa akin pero hindi ako natuwa, boss, lalo akong nainis. Bago matulog ay iniisip ko kung paano makaganti sa ginawa ni Papa. Gusto kong pabigatin ang loob niya. Gusto kong galitin siya. Magmula kasi nang dumating siya ay hindi ko nakitang nagalit siya sa akin. Lalo na sa ginawa kong pambabastos sa kanya. Maagang umalis si Papa kinabukasan, naiwan kami ni Angelina sa bahay. Pagkagising ko ay nakita kong naglalabas siya.
Dito ay nakaisip ako ng isang ideya. Kinausap ko siya. Sabi ko, hindi mo mapapalitan si Mama. Hindi kayo magiging masaya ni Papa. Bigla kong niyakap at tinangka kong halikan si Angelina, boss. Kagaya ng inaasahan ko, bigla niya akong tinulak. At sa lakas nga ng pagkakatulak niya ay sumubsob ako. Napatakbo at nagtago siya sa kwarto sa takot. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko siya titigilan. Kinabukasan ay isinama ako ni Papa sa bilihan ng binhi ng mga itatanim naming mga gulay at mais. Anak, matanda na ako. Gusto ko kapag nawala ako sa mundo ay marunong ka na sa buhay. Anak, may sakit ako sa puso. Kung may kasalanan man ako, sana mapatawad mo ako. Uulitin ko sa iyo, anak. Aksidente ang pagkamatay ng mama mo. Hindi ko na lamang muling pinansin si Papa. Kahit kailan ay hindi ako naniwala sa kanya. Araw-araw ay nililinis namin ang bukid para ihanda sa pagtatanim namin. Hanggang isang araw wala si Papa sa bahay, ay muli kong pinagtangkaan si Angelina. Gusto mo ba talaga, Judel? Ang inis na salita sa akin ni Angelina. Nagulat ako. Bigla niya akong sinunggaban. Unang tikim ko ng bagay na yon, boss, hinalikan ako ni Angelina. Hindi ko maitatanggi na nagustuhan ko. Nang araw na yon, nakapagtanim ako ng kamote. Saksi ang bawat kaluskos ng bubong sa tuwing dadampi ang hangin. Ang pagpagaspas ng mga dahon ng mga puno sa paligid ay nakatulong upang kalimutan kong isang malaking kasalanan ang ginagawa namin ni Angelina. Iyon na ang naging simula ng lahat sa amin. Araw-araw, bago ako magpunta sa bukid para tulungan si Papa, ay nagpapaiwan ako sa bahay para makasama muna si Angelina. Tila may kung anong bagay kay Angelina na patuloy na umaakit sa akin. Hindi kayang tanggihan ng aking sarili. Hanggang isang araw habang nasa gitna kami ng bukid ni Papa, bigla na lamang natumba si Papa. Medyo malayo ako sa kanya kasi nga ayaw ko siyang makausap at makatabi. Kaagad akong lumapit sa kanya para alamin ang kalagayan niya. Nadatan ko siyang hirap sa paghinga habang hawak niya ang kanyang dibdib. Busroms, ng araw na yon, binawian ng buhay si Papa. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa kanya. Sobra akong pinagsisihan ang aking ginawa kay Papa. Nagpalamon ako sa galit imbis na pagmamahal ang ibigay ko sa kanya. Nagsisiman ako ay huli na, boss. Hindi umalis sa tabi ko si Angelina. Hindi niya ako iniwan kaya tuluyan na kaming nagsama. Ipinagpatuloy ko ang pagsasaka at naging maayos naman ang aking pagtatanim. Sa ngayon, boss, may anak na kami ni Angelina. Maraming salamat, boss. Pasensya na kung medyo maikli ang aking kwento. Judel.